Nilinaw po ng Department of Public Works and Highways na walang inilaang pondo para sa mga bagong flood control project sa ilalim po yan ng 2026 proposed national budget. Kasunod pa rin yan ang mga ulat na meron daw alokasyon na halos 2.5 billion pesos para nga dito. Paliwanag po ng DPWH, hindi ito para sa mga bagong proyekto, kundi para sa maintenance at operasyon ng mga existing o naitayo ng flood controls. Kasama po sa paglalaanan ng naturang pondo ang Oplan Kontra Baha Program ng gobyerno kung saan tututukan ang paglilinis sa mga baradong estero, ilog at iba pang daanan ng tubig. Sa iba pang balita, naniniwala naman po ang isang eksperto na nawala ng momentum ang Administrasyong Marcos Jr. sa issue ng pag-usig sa mga nasa likod ng flood control scandal. Ayon kay U.S. Political Science Assistant Professor Froilan Calilung, tila naparalisa at hindi na nakagalaw ang palasyo mula nang madawit po ang mga kaalyado nito sa issue. Nasayang daw tuloy ang pagkakataon ng administrasyon. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak din ang trust ratings ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa inilabas na survey ng SWS at Pulse Asia. The president missed a very, very important turning point here, no? Particularly noong June, July actually, when he had his SONA, I think the momentum was already there. So ang nangyari dito kasi is parang it's more of a paralysis, I would say, na parang nag-stall talaga yung palasyo, especially nung yung mga kaalyado na niya, yung mga masasabi nating madadawit dito. Yan nga po ang tinig ni UST Political Science Assistant Professor Froilan Calilung. Sa iba pang mga balita, mga kapatid, naglabas po ng Travel at Safety Advisory ang Pilipinas para sa mga Pinoy sa Venezuela matapos ang pag-atake at pag-aresto ng Amerika kay Venezuelan President Nicolas Maduro nitong weekend. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, inabisuhan na ng Philippine Embassy sa Bogota ang mga Pilipino doon. Handa raw ang embahada na magbigay ng tulong sa kanila kung kinakailangan. Hinikayat din ng DFA ang Amerika at Venezuela na resolbahin ang alitan sa mapayapang paraan at iwasan na tumaas pang tensyon. Inaresto po si Maduro dahil sa pagkakadawit daw sa mga kartel. Pero pinalagan din ito ng mga kaalyado niya na inaakusahan ng Amerika na interesado daw kamkamin ang reserbang langis ng bansang Venezuela. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.